Kaya pag nasa bahay, maldita tayo. Natuto tayo magpabinta sa ating kapwa. Pero pag iba mo yung tao, hindi mo, pag sarili mo ng mahal sa buhay, hindi mo nakakatawad. Pero pag kay brother, upang brother, upang sister, pero pag sa bahay, sino ba tayo? Kung meron mang pwedeng makaranas ng kabaitan natin, unang-una yung kasama natin sa bahay. Alam ko, wala naman sa atin yan dito. Pinapasiguro ko lang. Sabi nung pagtukulong sa Sarat, brother, hindi naman kami mga maldita. Eh, di mabuti naman. Itinong ko lang yun. Hindi ko naman sinasabi na maldita kayo. Pagkatapos kumaktok, nagre-rest nila, brother, yung tok mo para mga maldita kami. Pero nasa atin din yun. Kung yung tao na nasasaktan sa ginagawa natin, what about the heart of the Father? Every single battle of our life, nakikita o hindi nakikita, bilang na bilang ng Diyos. Nung sabihin mo na nagluluha ka, Panginoon, I will serve the Lord, hindi niya yung kakalimutan. No. Nung nangako ka sa Kanya na maglilingkod ka sa buhay mo, hindi niya pwedeng kalimutan yun. Pero once na tayo tumalikod sa ating ginawa, nakikita niya rin yung mga kapatid ko sa Panginoon. Unang-unang i-please natin yung ating Diyos na pinagmulan natin, yung ating Father, yung ating Amang nasa langit, mga kapatid ko sa Panginoon. Kasi yung gumawa ng tama sa ating kapwa, okay lang yung kasi sasabihin, brother, ang bait-bait mo. Sabi ko, pilit ko lang yan. Pag sinasabi nila sa akin, brother, ang bait mo naman, hindi, pinipilit ko lang yan. Amen ba? Pero kailangan magi tayo. Kailangan pala, tunay tayo maging mabait. Madali ko. Amen ba? Madali naman maging mabait. Kasi pag nasa bahay na tayo, doon lang tayo nag-release na. Pag sobrang control mo sa labas, bumibigay ka sa bahay. Kung alam nyo, kahit saan ka pumunta, kitang-kita mo Diyos. Kaya nasabi, buhay ay kurso. Bawat araw, bawat oras, bawat segundo, bawat minuto, tinitas tayo ng Diyos. Hindi lang sa panahon ng gawain. Sabi ko nga sa inyo, hindi lang sa panahon ng paglilingkod, ay hindi sa panahon ng isang oras, kundi sa kabuuan ng buhay natin. Sabi ko nga sa inyo, hindi pa ilinalatag ang upang yan. Alam na ng Diyos yung ibibigay niya biyaya sa bawat ulo niya. Hindi pa tayo nakakarating sa dating ito. May plano na ang Diyos ng bawat pupunta dito ay may nakabang na gantimpala sa Kanya. Amen. Alam ng Diyos yun. Susukatan tayo ng Diyos depende sa pananampalataya natin na ipinapakita sa Kanya. Ang puso ng Diyos, ang puso ng Ama natin, hindi kagaya ng puso natin na pag may kaaway ka na pahamak, nangingiti ka sa lihim sa puso mo. Buti nga sa'yo. Kita mo, brother, sister din na nag-attend, mag-ada yung pa, buti nga sa kanya. Nagikinig mo kayo. Amen ba? Pero kailangan sukatin natin ang ating sarili. Alam natin, hindi pwede matuwa ang Diyos kapag ang puso natin ay hindi talaga tunay, mga kapatid ko sa Panginoon. Hindi tayo pwedeng makaligtas kay El Shaddai. Sabi ko sa inyo, nagkasala ako na malala sa foundation. In spite may asawa na ako, hindi ko pwedeng elaborate. Ang tanong nila sa akin, bakit siya nagkasala? Bakit hindi tinanggal? Hindi ko naman pwede ipangalanggakan sa kanila. Bakit alam niyo ba yung puso ko? Hindi ko naman sinasabi na angel ako. Hindi ko naman sinasabi na okay yung buhay ko. Ang sinasabi ko yung dealings ko sa Lord. Bawat isa sa atin ay may dealings sa Panginoon. Iba yung dealings mo, iba yung dealings ko. Paano ako nakikipag-usap sa Kanya? Di ba pag may tao, kahit nagkasala ka, nauunawaan ka ng tao nakakaunawa sa'yo? Ganon din ang Diyos, hindi makitid yung utak niya. Mauunawaan ka niya kapag kung alam niya yung sarili mo sa Kanya. Lord, ang galing mo na, pero alam mo na hindi ka pa magaling. Hindi natutuwa ang Diyos. Ang hinihintay ng Diyos, yung magiging tunay niya kung sino tayo. Bakit kahit kailan, hindi natin pwedeng ilagay sa Panginoon. Hindi natin pwedeng dayakin.
Una natin isaalang-alang, Hindi naman ako Christmas begins with the heart of the Father. And the second is, Christmas will begin in the heart of Mama Mary.